ipapasok na naman sa Senado yan. Di ba sinabi niya nga, hindi na siya tatakbo. Mananatili na lang siyang private citizen. Ano nangyari? At para matakasan yung mga sinasabing kaso at para mapagtakpan kung ano man ang gusto nilang pagtakpan, pwede siyang maglingkod sa bayan sa paraan na magbigay siya ng advice sa kasalukuyan administrasyon. Kaibigan, ha? Natatandaan ninyo yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na siya tatakbo sa kahit anong posisyon sa local government or national government. Ngayon, pinutulong matanda ang kanyang pangako. Tatakbo daw siya ng senador ngayong 2025. Yan ay ayon mismo kay Vice President Sara Duterte na kanya pong anak. Ano nga ang sinasabi ni Susan Roses nung nabubuhay pa siya? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Diyos ko po mga kaibigan. Dating Pangulong Duterte, tatakbong senador, putang ina mga kaibigan. Ha? Isang malaking katarantaduhan. Itatai ko na lamang yan mga kaibigan. Tatain na lang tayo. Ha? Kasi sa ibuto, Diyos ko po, matanda na si dating Pangulong Duterte. Hindi na nga makakilos yung mama. Hindi na nga makaundogaga kung hindi pa aalalayan ng kanyang mga tauhan, ng kanyang security. Ha? May pagkaulyanin na nga yung mama. Ang kailangan natin sa Senado, yung buo ang memory. Ha? Buo ang pag-iisip, buo ang kaalaman para sa paggawa ng batas. Ano ang gagawin ni dating Pangulong Duterte doon? Dadagdakan ng butike. Diyos ko po, ulan niya na yung mama. May edad na. Ako, ang nakikita ko dito mga kababayan, kaya gusto tumakbo ni dating Pangulong Duterte, para sa immunity. Para sa kanyang kaligtasan na hindi siya arestuhin pag magkaroon ng warrant of arrest laban sa kanya. Kasi pag ikaw isang mambabatas, ikaw ay isang senador, hindi ka pwedeng basta-basta maaaresto. Kasi meron tinatawag na immunity. Di ba? Tapos, ipapasok ng senador yan. Tapos, dadagdagan pa ng 2 Duterte pa uli. Magiging senador pa yung mga anak. Ha? Porke ba anak siya ni dating Pangulong Duterte? Gusto na rin tumakbo. Tapos, lantaran pang sinabi ni BP Sara na taat ang panlaban nila sa 2024. Ay 2028, ay itong si Davao City. Mayor Baste, Diyos ko po, maawa tayo sa bansang Pilipinas, mga kaibigan. Ha? Tama na, sobra na ang pagkaganid sa kapangyarihan ng mga Duterte. Ha? Putang ina naman. Ha? Ipaubaya nyo sa mga bagong mukha. Bagong pangalan naman. Ha? Bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag naman yung putang ina. May edad na yan. Ako, supporter ako ni Pangulong Duterte. Nirerespeto ko siya, ginagalang ko siya. Pero, sa pagkakataon na to, bigyan natin ng pagkakataon na mag-enjoy na lang si Digong sa kanyang mga apo, sa kanyang nalalabing araw, nalalabing panahon sa mundo. Mai-stress lang yung matanda. Ha? Para nang maisipan ninyo na kumandidato si dating Pangulong Duterte, putang ina. Gusto niyo ipasok? Ha? Ipapasok na naman sa Senado yan. Di ba sinabi niya nga, hindi na siya tatakbo. Mananatili na lang siyang private citizen. Ano nangyari? Talagang walang isang salita itong si dating Pangulong Duterte. Putang ina. Kung pwede nga lang, so sa mga defender ni Digong, ito, dilaan niyo ang pito ngayon. Putang ina ninyo, tumatay ako para kayong mga gago, mga puwaka ng ina ninyo. Putang ina ninyo. Ha? Ang ina ninyo. Tumatay ako, nabasa ko ngayon. Tatakbo daw senador. Yung tatlo. Ha? Okay ng ina. Ha? Tang ina naman. Ano na pangyayari sa bansa natin? Ito, maghuhugas lang ako ha. Tang inang yan. Nakakairita. Putang ina. Ha?
Wala namang pwedeng maglingkod sa bayan. Ha? Ano gagawin yan? Maging legal ang pagpuputang ina? Ha? Ang pagmumura sa gobyerno, maging legal na lang tayo? My God. My God talaga. Tinang ina. Ha? Isang malaking fucking shit. Putang ina ninyo. Pag ibinoto na naman yan. Ha? Yung anak ng Vice President, wala nga masyadong nagagawa sa gobyerno. Tapos gusto ninyo, magkaroon na naman, ibalik na naman yung matanda. Bigyan nyo naman ng katahimikan. Anunsyo ni Sara Duterte na isa sa kanyang mga talumpati ang balak ng kanyang ama at mga kapatid na tumakbo bilang senador sa election 2025. Makikita natin gaano kagahaman, kasukam at kasubrang lunod sa kapangyarihan ang pamilyang ito. Totoo man o hindi ay di pa din tama ang kanilang plano bagamat dinabago na may magkakamag-anak o magkakapamilya na magkakasabay na termino sa Senado o sa gobyerno. Iba pa din ang planong ito ng mga Duterte. 3 kaagad ama at mga anak ang nais pagsabay-sabay sa Senado at lalong kasama pa sa anunsyo ni Sara Duterte ang plano ng isa sa kanyang ama at mga kapatid ang nagbabalak naman lumaban sa pagkapangulo sa presidential election 2028. Masyadong halata ang kanilang plano. Alam nang natin na napakaraming kinakasangkutan. Anomalya ng pamilya Duterte at nais nila ay maibalik sa pwesto para malinis lahat ng mga baho nila na nagkisilabasan unti-unti. Kaya gusto nila kasing maging senador at makabalik sa kapangyarihan. Kagaya ng dating Pangulo na hindi may pagkakaila na may edad na. Now, para lamang sa immunity. At para matakasan yung mga sinasabing kaso at para mapagtakpan kung ano man ang gusto nilang pagtakpan pag sila'y nakapwesto. Kaya mga kaibigan, at hindi rin maipagkayakila na gusto rin nilang malinis ang kanilang mga pangalan para mapasinungalingan yung mga kaso na kinasasangkutan ni dating Pangulong Duterte. Tunay na nakikilabot na pwedeng mangyari sakali man na manalo nga ang mga Duterte sa upcoming senatorial election ay ang kanilang ugnayan sa China lamang tayo mababaliwala dahil muling maglilipana sa bansa ang mga kriminal at sindikatong Chino. Magkakaroon muli ang mga ito ng lakas ng loob na mangwalang hiya sa bansa sa pamamagitan ng mga pogo, shabu at kung ano-ano pang mga illegal na gawain nila. Lalo din lamang mababaliwala ang pinaglalaban natin West Philippine Sea dahil ang totoong panig sa China ay ang mga Duterte family. Bakit di na lamang mag-concentrate sa Davao City o ang kanilang rehiyon ang mga Duterte family? Hindi na sila kailangan pang magsenador para magawa pa ito. Halos lahat ng kanilang kaalyansa noon ay nagsilipatan na din ng partido kaya nahihirapan na din silang makapasok sa Senado. Kung talagang may malasakit at gusto pang magserbisyo sa bayan ng ating Pangulo, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may paraan para talaga makapagsilbi pa siya sa bayan. Una, hindi niya na kailangan tumakbong senador o sa kahit anong posisyon dahil sa kanyang edad, sa kanyang itsura, sa kanyang mga galaw, pwede siyang maglingkod sa bayan sa paraan na magbigay siya ng advice sa kasalukuyan administrasyon. Yung advice sa makatotohanan, advice na may kabuluhan, hindi yung puro negatibo ang mga sinasabi niya kagaya ng kung ano-ano para sirain lamang ang Marcos administration. Pero kung sasabihin niya, tatakbo siya para magsilbi, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa itsura mo, may edad ka na, tapos na ang aklat mo. Ang sabi mo nga noon, pagbaba mo sa termino mo bilang Pangulo, hindi ka napapasok sa kahit anong larangan ng politika. Uulitin ko po, ang sinabi ni Yumaong Ginang Susan Roses, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw.